Ang sabon ay isang fatty acid na ginagamit sa iba't ibang produktong panlinis at pampadulas. Sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao, madalas na ginagamit natin ang sabon sa paglalaba, pagligo at iba pang uri ng housekeeping o panlinis sa ating mga tahanan. Sa merkado ay makabibili tayo ng napakaraming klase ng sabon, depende kung saan at paano mo ito gagamitin. Marahil ilan sa mga konsiderasyon sa pagpili natin ng sabon, maliban sa pagiging abot kaya ang halaga nito, ay ang bisa sa pagtanggal ng dumit mantsa, kasama pa ang pagiging banayad nito sa kamay. Isa na marahil ang Perla soap sa masasabi nating nagtataglay ng ganitong klase ng katangian. Kaya naman, ating sariwain ang kasaysayan ng sabong Perla, ang sabong subok ng gamit ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Kailan ba itong nagsimulang lumabas sa merkado? Ano nga ba ang kakaibang sangkap nito at marami sa ating mga kababayan ang ginagamit rin ng Perla bilang sabong panligo, partikular sa paghihilamos. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Pumapangalawa ang Pilipinas kasunod ng bansang Indonesia pagdating sa produksyon ng niyog sa buong mundo. Kaya naman ay hindi katakatakang sa Pilipinas ay maraming produktong may kinalaman sa niyog ang ating makikita. Dahil dito, naisip ng kumpanyang Philippine Manufacturing Corporation of PMC noong 1913 na magbenta ng produktong may sangkap ng langis ng niyog. Bago natin ituloy ang ating kwentuhan mga katanong ay mainam na linawin muna natin kung ano nga ba ang kaibahan ng niyog at buko o kung meron ba talaga itong pagkakaiba. Marami sa ating mga kababayan ang nalilito tungkol dito, ngunit ang katotohanan ay pareho lamang ang dalawa. Habang ang buko ay mas bata o yung may kulay berdeng balat na kadalasang iniinomang sabaw o katas, ang niyog naman ay matured at kulay brown. Ang laman ng buko ay kadalasang manipis, transparent ang kulay ng laman at napakalambot. Mas matigas at mas makapal ang niyog na maaaring gamitin sa paggawa ng gata ng niyog, langis at kung ano-ano pa. At sa pagpapatuloy ay noong mga panahong iyon ay tanging iisa lamang ang oil mill na matatagpuan sa Pilipinas kaya't nagtayo ang PMC ng sarili nitong koprahan at nagsimula ang produksyon ng sumunod na taong 1914. Ang mga unang oil-based na produktong inilabas ng PMC ay ang Purico Vegetable Shortening na maaaring gamitin sa pagmamasa ng tinapay noong taong 1919. Hindi nagtagal ay nakuha ng Procter & Gamble, isang American multinational consumer goods company, ang pag-aari sa PMC noong 1935 at dito nga nabuo ang Procter & Gamble PMC. Ipinagpatuloy ng Procter & Gamble ang nasimulan ng PMC. Nagtayo pa ito ng sarili nitong planta upang mas mapalawak at mapalaki pa ang produksyon ng paggawa nito ng mga produktong may kinalaman sa niyog at hindi na lamang limitado sa pagkain. Ngunit sa kasamaang palad ay kinailangan nitong itigil pansamantala ang operasyon dahil sa pagpasok ng mga Hapon sa Pilipinas at okupahin ng mga ito ang planta ng Procter & Gamble noong 1942. Makalipas ang kabanatang ito sa buhay ng mga Pilipino at makalaya ang bansa sa pananakop ng mga Hapon, kaagad ring ipinagpatuloy ng Procter & Gamble ang produksyon nito, gayon din ang pagtuunan ng pansin ng paggawa ng sabong may sangkap ng katas ng niyog na dito mabubuo at makikilala naman ang naging simula ng Perla soap. Alam nyo rin ba mga katanong na ang termo ng soap opera ay nagmula sa mga sinaunang dulang panradyo noon?
dahil ang produktong sabon ang kadalasang patalastas sa mga ganitong klase ng programa. Ito nga ang isa sa kauna-unahang sabong panlaban na lumabas sa merkado na gawa sa natural na sangkap at purong katas ng niyog. Sa mahabang panahon na kasama ng mga Pilipino ang perla mula noon magpahanggang ngayon, ay hindi tayo binibigo nito na alagaan ang ating mga damit, lalong-lalo na ang mga masiselang tela tulad na lamang ng mga panloob na damit. Naglabas pa nga ito ng mga patalastas sa magazine at telebisyon upang maipakilala sa publiko ang sarili na isang sabong gawa sa natural na sangkap at banayad sa kamay. Alin ang in-extra alaga ng perla? Kung para sa iyong pamilya, hanap mo yung extra alaga. Para sa iyo, ang guardian angel ng labada, ang extra alaga ng perla. Dahil sa natural na sangkap ng perla, ay maraming kababaihan ang ginamit na rin ito bilang panghilamos sa muka at naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na skin regimen sa pangangalaga ng kanilang sarili. Natatandaan ko pa nga mga katanong na minsan ko na rin itong ginamit bilang sabong panghilamos nung ako ay teenager sa payo na rin ng aking nanay. Dahil sa ideyang paggamit ng perla soap bilang sabong panghilamos na nakasanayan ng marami nating kababayan mula pa noon, naisip na ring lumikha ng kasalukuyang nagmamay-ari ditong kumpanya na SCPG Asia Pacific Incorporated ng bath soap na magagamit sa personal care na ipinakilala sa publiko sa pangalang Perla Pure. Ay may sangkap itong lauric acid na katutulong na lubusang makatanggal ng dumi sa katawan habang pinanatiling banayad sa balat ang paggamit nito. At katulad sa kung paano nagsimula ang perla noon, ang orihinal nitong sangkap na coconut oil ay nananatili pa ring laman ng bawat produkto ng perla na kung saan ay malaki rin ang naitutulong sa ating mga kababayang umaasa sa coconut oil industry. Ang Perla Pure ay ginawa upang makapaghatid ng banayad na pangangalaga sa bawat miyembro ng pamilya. Meron ba sa inyo mga katanong na nakagamit rin o ginagamit pa rin ng sabong perla sa panghilamos ng mukha hanggang ngayon? Bakit ito pa rin ang tinatangkilik ninyo? Ano ang kwentong perla mo? Ikwento mo na yan at huwag kalimutang mag-iwan ng mensahe sa ating comment section. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.